2020 ako dumating sa Poland. Ngayon ay 2026. Ano nang nangyari sa simpleng OFW na ito? Ito na yung kwento ko na walang filter. Day 1 ko sa Poland. Ang pakiramdam ko ay takot, lamig, kasi wala akong masyadong kakilala. Ang unang trabaho ko ay pagiging cleaner sa hotel. At ang aking sinasahod ay 14 zloty per room lamang. Na-disappoint at medyo na homesick kaagad ako. Pero inisip ko kung saan ako nag-umpisa. 7 taon dito sa Poland. Ano ang mga binago sa akin? Unang padala ko sa pamilya ko ay 500 zloty way back 2020 December. Kasi nung mga panahon na yon ay pandemic pa dito sa Poland at talagang wala kaming masyadong pasok doon sa hotel. Pero ngayon ay nakakapagpadala na ako ng 20 to 30k kapag humingi sila. At napaka bilis na niyang ibigay sa aking nanay at tatay. Mas matatag na ako ngayon. Mas marunong at nakakapag-budget na ako ng maayos. Kumbaga mas independent na yung aking galawan dito sa Poland. At naiintindihan ko na ang aking nanay at tatay kasi naranasan ko ng mag-sakripisyo. Kung dati pangarap ko lang ang mag-Europe, ngayon ay nakakapag-travel na ako sa iba't ibang bansa dito sa Schengen country or sa Europe. Mas madali nang makapag-travel sa Czech Republic, sa Germany, sa France, sa Italy, sa Norway, sa Sweden, at marami pang iba. Ano yung pinakang mahirap in 7 years? Unang-una yung winter, kasi 6 months na dilim at nakaka-depress talaga mga kababayan. At yung mga namimiss nating event, katulad ng graduation ng ating pamangkin, libing ng ating lolo at lola na yumao, na wala ako. Nakakamiss talaga yan mga kababayan. At yung loneliness kapag Pasko, New Year, na video ko lamang yung kaya nating gawin kapag Pasko at Bagong Taon. Nakakalungkot talaga yan mga kababayan. Yung paperworks, nakakalito hanggang sa ngayon. Yung tinatawag nilang TRC dito or Temporary Residence Card. Or yung extension ng kontrata. Yung PESEL, nakakalito minsan. Kaya dapat ay malaman nyo utay-utay. Yung PESEL, mga kababayan, ay yung identification number natin dito sa Poland. Na kailangan hingin nyo agad yan sa agency ninyo 2 weeks pagdating nyo dito sa Poland. At real talk tayo, may time na gusto mo nang sumuko, diba? Kung napapanood dito ng mga OFW. Kasi meron time na gusto ko na talagang sumuko, pero naalala ko kung bakit ako nandito at kung bakit ako nag-umpisa sa pagiging isang OFW. Ano ang maganda dito sa Poland? Unang-una yung safety ng lugar at ng bansa. 6 years ago, noong houseman pa ako doon sa hotel, ang tapos ng trabaho ko ay 11 p.m. Minsan ay 12 a.m. kasi nag-OT pa ako. Pero doon sa lugar or doon sa daanan ko for 2 years ay wala man lang akong na-experience na kumursonada sa akin or nanuntok sa akin or nang hablot ng aking bag. Kaya magandang example ko yan para dun sa mga nangangarap pumunta dito sa Poland. Yung safety ng bansa, ng lugar, at yung linis at organize ng lugar at ng mga syudad dito sa Poland. Yung pag-travel ay napakabilis ng access. Halos 2 oras lang
ay nandun na kayo sa bansa ninyong gustong puntahan dito sa Europe. At napakamura lang ng ticket, especially during winter season, or mag-book kayo ng mas maaga. At based yan sa aking experience mga kababayan, kasi minsan kapag meron akong ipon na pang travel ay bumibisita talaga ako sa mga bansa dito sa Europe katulad ng Germany, Sweden, Norway, Netherlands at marami pang iba na pwede nyong ma-experience basta meron kayong tiyaga at disiplina sa pagbabudget. Yung respeto, binabayaran yan dito. For example, yung holiday ninyo, yung overtime ninyo, yung mga day offs ninyo, bayad yan dito sa Poland. Especially kapag meron kayong maayos na mga boss, maayos na agency, maayos na company, ay 100% na may experience nyo yan dito sa Poland mga kababayan. At based din yan sa experience ko. Although sa umpisa, may mga bagay na disadvantage kasi baguhan tayo dito sa Poland at hindi natin alam yung kalakaran. Pero pag tagal ng panahon ay matututunan ninyo yan dito sa Poland. At syempre, i-guide din kayo ng mga nakikilala nyong local, yung mga boss ninyo, kapag may time sila, i-guide kayo niyan at sila din yung tutulang sa inyo. Siyempre, yung mga kababayan din natin dito na matatagal na nakikilala natin. Yung growth, yung pagyabong natin dito sa Poland ay pwede ko ring ibahagi or magandang alaala rin dito sa Poland. At yung pagiging independent natin, yung mabilis tayong magdesisyon para sa sarili natin, at natututo talaga tayo. For example, natututo tayong magluto, natuto tayong maglinis ng bahay, natuto tayong mamalengke para sa sarili natin, at natuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa dito sa Poland, especially during winter season. Yung depression ay nalalagpasan natin. At syempre kahit papano, yung example ko sa inyo ay naging housekeeping supervisor ako na hindi ko naman inaasahan at pinapangarap sa umpisa. Kaya magandang alaala at example ko rin yan sa inyo para dun sa mga nangangarap, yung pagyabong or growth natin dito sa Poland. Payo ko sa mga bagong nangangarap pumunta sa Poland. Sa loob ng 7 taon dito sa Poland ay kinakausap ko ang aking sarili at sinasabi ko na mag-iipon ako kahit paunti-unti. Huwag puro padala, huwag puro gastos, huwag puro luho ang unahin nyo. Tandaan ninyo, dugo at pawis, yung ating puhunan bago natin kitahin yung pera. At mag-aral kayo ng basic language kahit sa online course lamang dahil yan yung aakyat sa inyo or mag-aangat sa inyo dito sa Poland. At ang pinakang mahalaga or isa sa pinakang mahalaga ay alagaan ninyo yung mental health ninyo dito sa Poland. Especially yung winter season ay nakaka-depress talaga. Alam nyo, yan yung nakakalungkot at normal yan dito sa Poland. At ang mental health at physical ay ang ating puhunan sa pagiging OFW. Kaya yan yung pinakang mahalaga sa akin. Yung malusog ang pangangatawan at malusog ang kaisipan. Kasi yan yung palagi kong sinasabi sa sarili ko. At palagi nyong tandaan
kapag nalulungkot at homesick kayo ay kung bakit kayo nag-umpisa, bakit kayo naging OFW, at para kay nino yung pagpunta nyo dito sa Poland. Tandaan ninyo palagi yung salitang bakit para mas tumatag kayo sa mga pagsubok na darating sa bawat oras at araw, buwan, taon na nandito tayo sa Poland. So tandaan mo yan kung pangarap mong maging OFW dito sa Poland. 7 years sa Poland, hindi pa din mayaman. Pero mas malayo na ang narating ko. Hindi ako special, simpleng OFW lang ako mga kababayan. Pero kung kinahaya ko, kaya mo din. Salamat sa 7 years na to. At sa mga susuporta pa, comment ka ilang years ka na dito sa Poland. At ilang years ka ng OFW. Or ilang years mong planong maging OFW. At see you sa aking next vlog. Ingat kayo palagi mga kababayan.